ayoko na makupad sa trabaho. Payungan mo ako, umuulan, no? Sorry na po. Lakasan mo naman yung paypay mo. Baka alam mo naman ayoko nang naiinitan akong ganyan. Ayan. Uulan. Excuse me. Ano yung ginagawa mo? Nagdodonya-donyahan ka? Nakakahiya sa'yo, ha? Ay, Ito TFF, pasensya. Sino ba yung kasama? Ayan na, ito pa yung payo. Si Sir Manuel, siya lang naman ang may-ari nito. Ay, sorry po, Sir Manuel, pasensya po. Nag-i-imagine na kasi ako may-ari ng auto factory niyo. Sorry. Ilan po lahat ang nagtatrabaho po sa inyo? Mga 500. Ay, taray. Saka, sir, napakasimple ni Sir. Kita mo naman, oh. Kaya siya binibless. Bakit po naisip niyo na hindi po nakaporma? At balita ko, may na-interview ako dito na isa sa mga nagtatrabaho dito. Ganyan daw po talaga kayo kasimple at ka-down to earth na pumapasok dito na nakasyelas, napakasimpleng tao. Yan na kasi ang nakakalakihan natin eh. Hindi naman tayo sanay mag-ayos ng ano at nakakaabala sa akin yung ayos na ayos pagka magagala ka dito sa loob ng factory. Sir Manuel, ikwento niyo naman sa amin, paano po nagsimula, nagkaroon kayo ng paggawaan ng sapatos? Nagsimula yan sa sa paggawa ng bag, tapos sa mga magulang ko naman. Hindi naman sapatos ang ginagawa nila, mga sandalias, tunelas. Ngayon, hindi ko naman maging ambisyon na maging magsasapatos. Wala lang ambisyon ko, maging piloto. Wow! Ngayon, nung ako nag-practice magpiloto, naisip ko na masyadong mahal ang magpiloto nung araw. Hindi naman siguro kaya ng magulang ko na itaguyin yung ganong kamahal. Naisip ko na pwede naman yung naturuan ako ng magulang ko nung araw na tumulong-tulong sa factory. Sir Manuel, ang sabi niyo po, yung mga magulang niyo po yung naging inspirasyon para po magkaroon kayo ng idea sa paggawa ng sapatos. Yung mga anak niyo po ba inahawa sa inyo? Naging inspirasyon din po ba nila kayo? 5 sila dyan. Okay. 5 yung anak ko. Lahat ng anak ko na andito ngayon para maging katulong ko dito sa paghahanap buhay. Teamwork. May advice po ba kayo sa anak ninyo o may binigay po ba kayong dapat nilang gawin o tularan sa inyo? Unang-una, alagaan niyo mo yung mga tauhan. Dahil yung tauhan natin, kakambal natin sa hanap buhay yan eh. Pag wala sila, wala tayo dito eh. At Sir Manuel ha, balita ko po, 35 years na po ito. Wow! Mahigit pa. Mahigit pa po! Wow! Ano po bang sikreto kung bakit nagtatagal ng ganitong katagal ang negosyo ninyo? Number 1, guts. Itong ating paggawa ng iba-ibang style, hindi mo masasabi, natatakbo agad yan. Minsan, tatakbo pa ng ilang panahon, hindi ka nakapagtyaga, hindi ka nakapag-antay, binitawan mo, tsaka ka manghihinayang. Pero kaya po ako nagpunta rito, gusto ko po makita kung paano po ginagawa yung sapatos at baka pwede po kaming tumulong. Sir Manuel, baka naman pwede niyo akong bigyan kasi bibigyan po akong mga bata. Oo, ilang doon na, ilang daan, ilang truck. Hindi ba ano lang naman, mga 40 pieces lang naman po. Ay, madami tayo ibibigay dyan. Talagang gumagawa tayo ng mga pandunay. Ang bait. Halika na, Sir Manuel. Igalan niyo na kami. Paano ba? Saan ba po ang una natin pupuntahan? Suelas po ba? Una natin pupuntahan yung paggawa ng dahon, yung entrada. Ayun po yata yun. Sakati. Ayun na po doon, Sir Manuel. Dali, papayungan ko kayo. Ito po ang unang ginagawa. Ano po ang tawag dito? Pagkagawa ng pattern, ikakat nila yung magiging entrada. Ito naman po, ba't parang iba po yung shape? Depende sa style. Parang parang Superman yung dating. Oo, di ba? Ayun, ganun ang style ganito. yan. Ayan. Ay, meron na agad. Ito yan, sa harapan. Leather po to. Oo, balik yan. Ottoman. Ganito pala yan. Ano naman po ang dapat gawin pag na-pattern na po? Dadasdasan doon sa skybing. Si Ate Rosalina, ilang years na po kayo dito? 22 years? Buti hindi po kayo nagka-developan. Joke lang. Ate, ano po yung ginagawa? Pinapakinis? Lang po yung ganito kasi inalakot niya po. Lalapat na. Yoray, ganyan Ayun. nilalagay. To that effect, awang na ganong eksena. O tapos, Tapos, pagkatapos niya nilalagyan ganun, style ba yung Hindi, design? ibang style. Ay, ibang design pala. Oo. Pinagsama. Modern daw, nakaka-modern na sila. Ano na po yung next natin pagkatapos nito? Doon na tayo sa Saan po? sa assembly. So ano po yung ginagawa ni ate? Anong tawag po dito? Nakakahit yung sinasarado niya na yung yung Upper. upper para mapinisin. Sinisecure lang para matibay. Ano pong next sa swelas? Ang next yan, sa assembly. Assembly!
pandikit na ginagamit nila? Pandikit, depende sa klase ng materialis ngayon eh. Hindi kamukha nung araw, isang klaseng pandikit lang ang ginagamit. Ngayon, sa dami ng materialis na naiimbento, iba-ibang klaseng pandikit na ginagamit. Ibig sabihin po niyan, yung swelas mo na ginagamit, dinidikit lang tapos na? O may nilalagay pa? Nilalagyan pa ng ano yan, primer. Primer. Tapos saan ko dadaan yan? Dito dadaan sa conveyor. Parang sa airport din. Oo, tama. Ano po ito? Heater. Ayun, tingnan natin. Merci. Oo, ginaganon lang. Nakadikit na yon. Tapos po, Tapos, dadaan dyan sa cooler. Para yung pandikit, tubigas. tumigas naman. Okay. So, pag nagano'n, tapos na po yun. Hindi, tatahiin pa yon. Ayun. Bubunutin. Okay. Tapos, Ayan. ayan, pagkatapos niyan, anong gagawin naman? Tatahiin. Ayun, tingnan natin kung paano tatayin ni Kuya. Ayan ang Ayun yung tahe. Kakaiba yung tahe. Sa ilalim, tinatahi. tumatanggo sa ibabaw. Marami pong salamat. Ayan, may nagawa na tayo na isa. Ibig sabihin, 39 pieces pa yung gagawin natin para mapamigay dun sa mga bata dun sa school. So gagawa tayo, BFF. Wala naman tayong choice. Kailangan natin gawin to. Kaya Sir Manuel, marami pong salamat at for sure lahat po ng mga tao dito na nagtatrabaho. Thankful po dahil nandyan kayo. Dahil sa inyo, may trabaho po sila. Sana man makatulong yung pagpunta nyo dito sa amin ano. Huwag kayong mag-alala kasi alam ko mapapagod tayo kasi kailangan natin gumawa ng 39 pieces pang sapatos. Oo nga. Kaya pakakainin ko kayo after. Nakakainin! Wow!